Okay, start na rin yung ating recording. Magandang gabi sa lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, tayo ay papasimula na sa ating online sharing. And I hope na lahat tayo ay ready na at inihanda na rin ang ating mga puso mag-usap tungkol sa mga salita ng Panginoon. So let's pray. Ating iyok ang ating mga ulo at tayo manalangin. Ama naming banal, Diyos na mahabagin at mabiyaya, salamat sa iyong lingap, sa iyong pag-agapay, pagmamalasakit sa buhay ng bawat isa sa amin, na hindi mo pinababayaan ang bawat isa sa aming mga kalagayan at sitwasyon sa buhay dito sa ibabaw ng lupa. Lagi mo kami kinatatagpo, Ama. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa kagandahang loob mo na dumarating sa individual naming mga buhay na aming namamalas, hallelujah, sa mga panahong kagaya nito. Maraming salamat sa pagkakataong ito muli na magkita-kita kami, Panginoon, kahit man dito sa Zoom live stream na platform, Panginoong Diyos. Salamat sa takdang panahon ay nagkaloob ka ng ganitong mga mapapakinabangan naming technology upang kahit hindi kami makapagkita-kita ng personal ay may iba ka pang paraan kung paano kami magkakaroon ng patuloy na pag-uusap tungkol sa iyong mga salita at sa pamamagitan ng ganitong uri ng mga activities, mga gawain ay magtatamo kami ng iba yung paglagong spiritual at ang aming mga pananampalataya, ang aming pandaman sa pananampalataya which was once and for all delivered unto the saints through Jesus Christ ay higit pang lumago sa nasusulat na nagsasabing from glory to glory, from faith to faith ay tanggapin namin, Panginoon, ang itinakda mo para sa bawat isa sa amin ayon sa proportion of faith na laan sa bawat mga born again Christian, mga born again na believer, individuals na tinawag sa ilalim ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. O Diyos, dinadalangin po namin na naway maging maayos ang takbo ng aming mga internet upang makapakinig kami ng iyong mga salita ng tuloy-tuloy at maayos. Yung gabayan ng iyong lingkod at ang bawat isa sa amin, Lord, ay pangunahan naman ng iyong Santong Espiritu. Baya ang taglayin namin ng malakas at malusog na pangatawan na mailalaan namin sa mga sandali ng pakikinig at pagsasalaysay ng iyong mga salita. Panginoon, sumaamin ng iyong mga salita kasama ng iyong Santong Espiritong magbibigay buhay at darating sa amin ang salita bilang kapahayagan sa aming mga espiritu at kaluluwa. Ang tulong at ang agapay mo, Panginoon, ay patuloy na sumaaming unahan. Ano man ang mga desire ng bawat isa sa amin, Lord, ay aming pinagkakatiwalang lubos sa iyong mga kamay dahil nasubukan na namin ng iyong kabutihan na hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng mga bagay, lalo na yung mga napakahalaga. O Diyos, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang gabing ito. Ang online sharing na ito ay sa iyo lamang mauwi ang kapurihan at kadakilaan sa mga pagkatutupa at paglago at karunungan, kaalaman na aming matatamo sa gabing ito. Binabalik po namin ang papuri, salamat, pagdakila sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang bawat isa ay magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. So, sa nakaraan nating sharing, ito ay last two Sundays ago na at paumanin kung noong nakaraang Sunday hindi tayo nakapag online sharing dahilan sa almost 2 weeks na problema namin sa internet. At dahil lang almost 2 weeks ay 2 beses din pumunta yung technician dito sa aming tahanan para ayusin yung internet. At it's doing great, doing fine ngayon. So sa Diyos ang papuri at salamat sa bagay na yan. So ang ating online sharing ay tuloy-tuloy na pong naka-record sa mga sandaling ito. At ano man ang ating saan man tayo dalhin ng Panginoon sa pagtatalakayan na ito ay marireview natin dahil naka-record. So after na ito ay ma-upload sa YouTube.
So, sa part 1 ng ating topic na pinag-uusapan, the evidence of Holy Spirit baptism. Hindi ko po alam kung meron pa kayong mga katanungan tungkol sa part 1, pero bago siguro tayo magsimula sa ating part 2, ay magkaroon lang tayo ng konting review. Ang oras ay 6:50 p.m. So, konting review lamang tungkol sa part 1. So, nung nakaraang pagtatalakay natin ay dinaanan natin ang napakahalagang mga salita ng Panginoong Hesus na kanyang iniwan sa mga alagad bago siya lubusang umakyat sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Nais ko lamang balikan ulit itong Acts chapter 1. Sa verse 8 na lamang ang ating babasahin. Yaman din lang na halos buong chapter ay nabasa na natin nung nakaraan ng chapter 1. Sa verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So, kung mapapansin ninyo dito sa verse 8, pa lamang, sinasagot na yung tanong natin sa ano ba talaga ang ebidensya ng Holy Ghost baptism. So kung ating naunawaan na kung anong ibig sabihin ng verse 8, yan na ang isa sa magiging susi para anumang mga agam-agam na meron tayo marahil hanggang ngayon ay mabigyan na ng kasagutan, ng katugunan ng Panginoon. Dahil kung ang Holy Spirit ay nasa atin na, nananahan na sa ating mga espiritu, ay tatanggap ka ng kapangyarihan at ikaw ay magiging witness. So, yung kapangyarihan na tinutukoy dito, kagaya ng ating natalakay nung nakaraan, ay hindi ito lamang kapangyarihang ating nalalaman, kagaya ng pag-speaking in tongue, prophesying, divine healing. So, hindi ito yung power na tinutukoy. Natatanggapin natin kapag tinanggap natin ang bautismo ng Espiritu Santo. So kung magbabalik tanaw tayo, ang kapangyarihan na tinutukoy dito ay kung ano yung sinabi ng John chapter 1. Kung babasahin natin dito sa verse 12, ganito po ang sinasabi, "But as many as receive Him." So, ang tumatanggap ng Espiritu Santo ay sila na tumatanggap din sa Panginoon. So, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, tinanggap mo siya sa buhay mo, ay meron ka ng, kumbaga sa bentahe, no, sa advantage, meron ka ng advantage na tumanggap din ng bautismo ng Espiritu Santo. And I believe lahat tayo na narito ngayon sa online sharing na ito ay buong buo na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan ay napakahalagang pintuan o susi na para tayo ay tumanggap kalaunan ng ating paglilingkod sa Panginoon ng bautismo ng Espiritu Santo. As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ang Holy Ghost baptism ay kapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng full assurance that we are sons and daughters of God. Hindi dahil sa magiging mga anak pa lang tayo ng ating Diyos, kundi mga anak tayo ng Diyos, dangan nga lang dahil sa kasalanan, sa paghahari ng kasalanan sa buhay ng bawat ipinapanganak na bata na lumalaki, nagiging dumadaan sa adulthood, sa parenthood, ay nagkaroon tayo ng agam-agam kung tayo nga ba'y mga anak ng Diyos. Well, ang Holy Spirit ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga believer of the Word of God, believer of the Lord Jesus Christ. Napakahalaga ng Espiritu Santo upang
yung katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos sa paunang kaalaman pa lang ng ating Ama sa Langit, ay magkaroon tayo ng full assurance, no? Full knowledge. Magkaroon tayo ng kumbinsidong spirit na tayo nga'y mga anak ng Diyos. At itong para kasi tayong mga dumanas ng amnesia, no, na parang napagok yung ulo mo at nalimutan mo na kung sino ka. At yan ang kalagayan ng tao kapag siya ay hindi nakakakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Para siyang merong amnesia, para siyang may spiritual amnesia na hindi niya kilala ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos. At salamat na ang Espiritu Santo ay dumating sa ating panahon na dilit iba ang ating Panginoong Jesucristo rin naman, because the Holy Spirit is not another spirit, but it's the same Jesus Christ na ipinadala ng kanyang Ama sa ibang kalagayan lang sa ating panahon. So, kung ating maalala, ang sabi ng banal na kasulatan ng unang Adan ay naging kaluluwang may buhay, subalit ang ikalawang Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, if Jesus Christ is the second and last Adam, siya ay espiritong nagbibigay buhay, a quickening spirit, and then, what is the Holy Ghost kung siya ay hiwalay kay Kristo? So, makikita natin na ang Holy Spirit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa ibang kalagayan. Kaya nga, nang ang ating Panginoon ay magpahayag sa mga alagad sa John chapter 16 na siya ay magpapadala ng another comforter. Basahin natin dito, no? John chapter 16, verse 13. Gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating. The Spirit of truth is no other than the Spirit of the Lord Jesus, the Holy Spirit. Howbeit when He, the Spirit of truth, binabanggit dito when He na para bagang iba, no? Brother Mike, merong notice dito, running out of time. This meeting will end in 10 minutes. Anyway, patuloy tayo. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So, ang verse 13 ay hindi unfamiliar words na ating binabasa ngayon na lumalabas sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesus. Tinutukoy niya dito ng Espiritu Santo ay hindi magsasalita sa ganang kanyang sarili, subalit ang kanyang sasalitain ay kung ano ang kanyang narinig. Ang sabi ng description ng ating Panginoon tungkol sa Holy Spirit. At kung ang Holy Spirit ay walang sasabihin liban na kung ano ang kanyang marinig mula sa ating Ama sa Langit, mula sa Diyos, then it is absolutely referring to the same Jesus Christ na nangungusap ng mga salitang ito sa chapter 16 ng John verse 13. So I hope malinaw sa atin dahil tinatanong natin kung anong ebidensya ng Holy Ghost baptism pero hindi natin kilala ang Holy Spirit, hindi natin alam kung sino ang Holy Spirit, kung ano ang kanyang kung ano yung kanyang identity, then masasayang lang ang ating pinag-usapan. So first thing, we should know the Holy Spirit. Dapat ay nalalaman at nakikilala natin siya dahil hindi siya magsasalita ng kanyang sarili, kundi kung anong kanyang marinig, saan siya ano yung kanyang mapapakinggan, kung ano ang salita at mga gawa na nais ng ating Ama sa Langit. Going back sa John chapter 1 verse 12.
But as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So again, yung pagdating ng Espiritu Santo, kapag ito'y tinanggap mo na, pag nabautismuhan ka na ng Espiritu Santo, ay tatanggap ka ng kapangyarihan. Again, ang kapangyarihan na ito ay hindi ito katulad ng mga paniniwala ng mga relihiyon sa ating panahon, lalo na ng mga Pentecostal at ng mga charismatic groups, na ang power na ito ay walang iba kundi yung signs and wonders, yung speaking in tongue, prophesying, divine healing, gift of vision, dreams, at marami pang iba na na kaloob ng Espiritu Santo. Well, these are manifestations. These are gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit itself is a gift, no? Lahat ng nabanggit ko ay kapangyarihan yan, pero hindi yan yung power na tinutukoy sa ating binasa sa Acts chapter 1, verse 8. At nililinaw ng banal na kasulatan na ang kapangyarihang ito ay walang iba kundi ang kapangyarihang maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. The power to become sons of God. That's the reason why dumating ka sa patutuon ng iyong buhay na nung una laging may umuukil-kil sa isip mo na hindi ka anak ng Diyos, wala kang bahagi sa mga plano ng Diyos. Laging may kaguluhan sa iyong pag-iisip kung ikaw ba ay mahal ng Diyos, kung ikaw ba ay bahagi ng Diyos. So lahat ng mga doubts na to ay aminin natin sa hindi, naranasan natin, lalo na nung mga panahon na hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. So naranasan natin yan, at ang pagparito ng Espiritu Santo ay naging napakahalaga sa atin sapagkat ito yung naging assurance natin. At ang sabi dito sa chapter 1 ng Acts verse 8, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. I hope wala nang kung meron kang bautismo ng Espiritu Santo ay hindi ka na nagdududa kung ikaw ay anak ba ng Diyos. Hanggat may pagdududa ka pa na katulad ng binabanggit ko, there is also a question mark whether you are already baptized by the Holy Ghost. So, i-take note nyo yan. Nagre-review pa lang tayo ng part 1. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, dalawang bagay ang tatanggapin mo bilang tanda na dumating na sa iyo ang Espiritu Santo. First, the power, and second ay yung pagiging witness mo. In other words, ipapatutuo mo ang Kristo na umakay sa iyo sa kaligtasan. The power to salvation is no other than Jesus Christ, no other than the Holy Ghost, which came into our life. So, napakalinaw po niyan mga kapatid. Habang binabasa natin ang verse 8 ay sinasagot na rin na ito ang ating topic na pinag-uusapan. So, that's the ultimate evidence that you receive the baptism of the Holy Ghost. Receiving the power and becoming witness. Kaya nga, huwag kang mahihiya kung ikaw ay isang Kristiyano. Huwag kang mahihiya kung ikaw ay isang mananampalataya, mga kababaihan na obedient to the Word of God, obedient to the Bible, obedient sa lahat ng mga bagay na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Anyway, kapag kang isang babaeng mananampalataya, mga Kristiyanong kababaihan, kapag kayo'y nagpapahaba ng buhok, nananamit ng may kabanalan, mga kalalakihan ay ganun din, obedient tayo sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, kagaya ni Apostol Pedro na nagpahayag na siya ay naging obedient sa mga vision na binigay sa kanya ng Panginoon. Naalala ninyo yung Acts chapter 10 nang binigay ng Panginoon ng vision kay Apostol Pedro na mga iba't ibang klase ng maruruming hayop na nasa box galing sa kalangitan ay lumabas yung mga maruruming
Hayop na yon at pinakakain siya ng Panginoon. Anong sabi ni Pedro? Kailanman na hindi ako tumikim ng mga maruruming pagkain, ng mga maruruming bagay na yan. Gaya ng sabi ng kautusan. Pero anong sabi ng tinig kay Apostol Pedro? Ang nilinis ng Panginoon ay wag nang ipagpalagay na marumi. So, Apostle Peter was not disobedient of the visions na ipinakita sa kanya ng Panginoon. He was diligent of the visions given by God toward him. So yun din yung ating ginagawa. Ang manifestation ng ating buhay bilang reflection ng banal na kasulatan kung anong inuudyok ng Espiritu Santo ay hindi natin to ginagawa dahil tayo ay miyembro ng ganitong simbahan o ganitong simbahan. Ginagawa natin to as diligently obeying the word of truth which we receive and we believe. Okay? You shall receive power after that the Holy Ghost is come unto you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. Kaya wag tayong mahihiya na i-share sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa sino man na tinutulot ng Diyos na makilala natin sa daan man yan, sa bus station man yan, sa mga terminal man yan, sa SM man yan, sa mga grocery store man yan, sa palengke man yan, kung ilan ang palapitin ng Panginoon sa harapan mo upang masira ng Ebanghelyo ni Kristo, ng mensaheng napapanahon, ay huwag kang magdadalawang isip. Dahil ikaw ay witness. You are a star witness of the work of God through Jesus Christ in our day. That's the reason why this is called gospel. Okay? So, huwag kang mahihiya, huwag kang matatakot dahil ang Espiritu rin ang maglalagay ng mga bagay na sasabihin mo sa pamagitan ng putik mong labi. Okay? Because you are a witness. Again, kagaya ng ating nabanggit, ang salitang witness na to ay galing sa Greek word na ang katumbas sa English ay martyr. So kung tayo yung mga witness, we are martyrs of Christ. Mga martyr tayo ni Kristo. Kaya nga kahit again, Acts chapter 1, may dalawang bagay na mahalagang pinakikita dito kung nais nating magkaroon ng idea kung ano ang karanasan ng isang Holy Ghost baptized. And that is number 1, you shall receive power. And number 2, you shall be witnesses. Hindi lang dito sa bulihan, sa GMA, kundi sa bawat dako na nais ng Diyos na tumayo ka bilang isang star witness na totoo ang salvation na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang na anak hanggang sa krus ng Kalbaryo upang mamatay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Alright, so nabigyan natin ng diin nung nakaraan na ang paniniwala ng ibang mga sekta tungkol sa speaking in tongue ay sign na meron kang bautismo ng Espiritu Santo. At binasa natin sa Isaiah chapter 28, I think sa verse 11, na ang nangyari sa upper room ay katuparan lamang. Ang nangyari sa mga alagad after 10 days ng paghihintay sa kapangyarihan at dumating mula sa kaitaasan ay katuparan lamang ng Isaiah chapter 28 verse 11 na kung saan ginamit ng Diyos ang stammering lips, ang speaking in tongue upang gawing tanda, gawing sign na ang bautismo ng Espiritu Santo ay dumating sa mga alagad. Natotoo ang pangakong Espiritu Santo. Dahil sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, bago makumbinsi ang mga Hudyo ng isang bagay na galing sa Diyos, lagi silang mapaghanap sa mga tanda. So there's no other way para turuan sila ng Diyos, mag-impart ng knowledge ng Diyos sa kanila ng truth, kundi ang mas may sa katuparan ng Isaiah chapter 28 verse 11 na
ang stammering lips at ang speaking in tongue ay gagamitin ng Diyos upang magturo sa kanyang piling bayan. So, bagaman ang speaking in tongue ay nababasa natin sa banal na kasulatan, pero hindi natin pwedeng sabihin na ito yung tanda ng Holy Ghost baptism. Dahil gaya ng ating nabanggit, maraming mga nag-speaking in tongues sa ating panahon pero walang bautismo ng Espiritu Santo. Matthew chapter 7 verse 22 ay binasa din natin na kahit ang masama ay pwede ring mag-speaking in tongue, pwede rin siyang mag-prophesy. Kabilang na sa mga halimbawa na yan ay si Balaam. So may gift of prophesying si Balaam at si Caiaphas. Di ba si Caiaphas, mayroon siyang gift of prophecy, kanyang hulaan na si Jesus Christ ay mamamatay. Pero sino ba ang nag-order na matuloy ang pagpapako sa Panginoon? Hindi ba't ang naghatid sa ating Panginoon sa kamatayan sa krus ay walang iba kundi si Caiaphas din, ang high priest na si Caiaphas? Pero kinakailangang mangyari ang dapat mangyari, kinakailangan mapulfil ang kasulatan tungkol kay Kristo. Dahil ang paghahandog sa Old Testament, alam natin ay ginagawa every once a year ng isang high priest. So, si Caiaphas ay isang high priest at si Jesus ay isang kordero na handog na once and for all sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, nagsisimbolize si Caiaphas sa isang high priest na tanging may karapatan para maghandog ng mga handog na susunugin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Excuse me. So, I hope na naintindihan natin na ang mga manifestation ng Espiritu Santo ay hindi natin pwedeng i-equate para sabihin may bautismo na ng Espiritu Santo ang isang tao. So, hindi lahat ng nakakaranas ng mga kaloob ng Espiritu Santo ay bautismado ng Espiritu Santo. Maaring tinanggap nila ang anointing kaya sila nakakapag-prophesy, nakakapag-divine healing, nakakita ng mga vision, nakakapag-speaking in tongue. But it doesn't mean na sila ay may Holy Ghost. Kasi anointing lamang yon. At alam natin ang anointing, genuine yan, pero yung anointed, dun tayo nagkakaroon ng problema. Because the anointed can be a true anointed one or a false anointed one. So yan yung kaibahan ng anointing at saka ng anointed in reference to Holy Ghost baptism. So, kahit sa 1 Corinthians chapter 14, ang sabi ni Apostol Pablo rito, so verse 22, wherefore tongues are for a sign. So, binigyan natin to ng diin, no? Kung bakit nag-speaking in tongue ang mga alagad doon sa upper room nang sila ay mabautismuhan ng Espiritu Santo para maging tanda na dumating na ang bautismo ng Espiritu Santo, maging tanda na totoo ang sinabi ng ating Panginoon na sinalita niya sa anyo ng pangako na isinakatuparan 10 days later, buhat nang siya umakyat sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. So ang speaking in tongue ay naging sign sa mga unbelieving Jew na totoo ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And that's the reason why nang masaksihan ito ng mga debotong Hudyo na nangingili ng kapistahan ni Jehovah, ni Yahweh. Alam natin to yung 7 Feasts of Jehovah dahil ang baptism of the Holy Spirit ay dumating sa mga alagad sa upper room at 120 souls sa panahon na nangingilin sila ng kapistahan ng Pentecostes, no? Feast of Pentecost o tinatawag din yan the Feast of Weeks dahil 7 linggo na kanilang gagawin ang pangingilin ng Feast of Weeks at sa ika 50th day ay yun yung pinaka Pentecost dahil ang ibig sabihin ng Pentecost ay 50.
So, sa ika-50th day, tinanggap din nila ang bautismo ng Espiritu Santo. At alam natin sa kautusan na kapag pinag-uusapan ang Feast of Yahweh, Feast of Jehovah, ay 3 times in a year, magtitipon-tipon ang lahat ng mga kalalakihan para maghandog sa mahalagang kapistahan ng Diyos na iniutos sa bayan. So, therefore, ang 120 souls ay binubuo yan ng mga kalalakihan na nag-gather together. Pero kapag binabanggit again ang mga kalalakihan sa Biblia ay automatic kasama na yung mga asawang babae, mga anak. So, hindi natin alam kung gaano sila karami. Pero ang absolute na pwede nating ma-compare sa history, sa banal na kasulatan, yung 120 souls na yun ay mga kalalakihan yon at hindi pa kasama sa bilang ang mga asawa nila. So, but those 120 souls, they were all baptized by the Holy Ghost dahil sila yung nag-gather together into one place. We do not know kung ilang bahay yon, ilang lugar ang pinagtitipunan ng mga alagad na yon na naghintay sa pangako na darating na buhat sa ating Panginoon. But one thing is for sure, ang lahat na naghintay sa pangako ng Panginoon ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. At hindi lahat, sa account ng Biblia, hindi binanggit na lahat ng yan ay nag-speaking in tongue when they received the Holy Spirit. But we know, binasa natin ng maigi nung nakaraan na ang mga nag-speaking in tongue ay yung mga alagad lamang. Dahil sabi ng mga nakasaksi ng mga debotong Hudyo, hindi ba ito yung mga lalaking taga Galilee, mga Galilean ito? So hindi naman lahat ng 120 souls ay mga Galilean. So may ibang mga alagad sa 120 souls na hindi naman mga Galilean. Pero ang nasaksihan ng mga debotong Hudyo ay mga Galilean. Alam natin na ang mga alagad, most of them are Galileans. So nagtaka sila, yung mga Hudyong deboto, bakit sila deboto? Kasi every year, nangingiling sila ng Feast of Yahweh. Kaya yung upper room at yung lugar ng 120 souls ay malapit lang yan sa templo kung saan ginagawa ang paghahandog sa Diyos. At hindi sila pwedeng lumabas sa Jerusalem gaya ng sabi ng pangako ng Panginoon na manatili kayo. Hindi sinabi manatili sa upper room, kundi manatili kayo sa Jerusalem at huwag kayong lalabas. So, yun yung ibinili ng ating Panginoon sa mga alagad, sa mga disipulo. So, nakita natin ang kahalagahan ng bagay na yan para maintindihan natin na ang speaking in tongue na naranasan ng mga alagad ay isang tanda lang para maniwala ang mga Hudyo na totoo ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't nang ipagtanggol ni Apostol Pedro na hindi sila lasing, kundi katuparan ng Joel chapter 2 ang kanilang naranasan, ay kanyang ipinatotoo. So napansin ninyo, naging witness si Apostol Pedro, kanyang pinatotoo ang Kristong napako. Ang kanilang ipinapako sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi ang kanilang Misaya, ang kanilang tagapagligtas. And how many believed? 3,000 souls. No, 3,000 mga kaluluwa ng mga Hudyo ang nagsipaniwala. They believed, no? At nagtanong sila sa Acts chapter 2, anong gagawin namin para maligtas? Ang sabi ni Apostol Pedro sa verse 38, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins. So, yung 3,000 souls na yon ay nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, pero wala tayong nabasa na karakaraka after na sila ay mabautismuhan ay nag-speaking in tongues sila. But we know that they received the Holy Ghost because sa Acts chapter 2, nagpatuloy sila sa kanilang mga gathering na mayroong pagbe-break ng bread, nagko-communion sila,
They were praying, they were fasting, they were reading and hearing the Word of God. Kasi yun yung manifestation ng Holy Ghost sa buhay ng isang kaluluwa. Ang manatili sa salita ng Diyos ay napakahalaga po niyan na tanda na ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Okay? Tatapusin ko lang ang 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. See? Ang speaking in tongue po ay tanda. It's a sign. Sabi ni Apostol Pablo, hindi para sa mga mananampalataya po yan, kundi sa mga hindi mananampalataya. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. So, ang prophesying naman is the other way around. At maalala rin natin sa banal na kasulatan, kung ang speaking in tongue ay tanda ng Holy Spirit baptism, bakit sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, patungkol sa mga kaloob, I think sa 1 Corinthians chapter 12, kung ating babasahin, ang sabi rito sa verse 30, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Alam natin, hindi lahat ay gifted ng divine healing. Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Do all speak with tongues? Alam natin na hindi. Do all interpret? Alam natin na hindi. So in other words, we cannot equate the speaking of tongue as a sign or, as an evidence na ikaw ay Holy Ghost baptized. Right? Yan yung pangyayari sa upper room, mataas na bahay, ay tanda para sa mga Hudyo para maniwala na sila sa pangakong kaligtasan at Espiritu Santo. Pangalawang karanasan, kalagayan na mababasa natin sa banal na kasulatan ay yung mababasa natin sa Acts chapter 10, yung kauna-unahang hintil na naligtas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na walang iba si Cornelius. So naganap ang bautismo sa ng Espiritu Santo sa kauna-unahang hintil sa bahay ni Cornelius. So after sa upper house, after sa upper room ay sa house of Cornelius, na bautismuhan sila ng Espiritu Santo nang sila ay pangaralan ng mag-witness si Apostol Pedro tungkol sa biyaya ng Panginoong Hesus. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nagsipanampalataya ang buong sambayanan ni Cornelius. So, mga kapatid, napakahalaga na may takot sa Diyos ang isang kaluluwa upang madali niyang tanggapin ang mga salita ng ating Panginoon. Dahil ito yung nangyari sa buhay ni Cornelius at ng kanyang buong sambayanan. Kanyang mga anak, asawa, yung kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak nandoon. Marahil may mga kaibigan siya doon sa bahay na yon. At sila ay, nang sila ay tumanggap ng salita ng Panginoon, they were baptized by the Holy Ghost. After na mabaptize sila ng Espiritu Santo, nagpabautismo sila agad sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, hindi maaring hindi ka mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus kung ikaw ay bautismado na ng Espiritu Santo. At kapag ikaw ay nagnanasa ng bautismo naman ng Espiritu Santo, kinakailangang mabautismuhan ka muna kay Kristo sa tubig. At yan yung naranasan naman ng mga alagad ni Apollos. Si Apollos ay disipulo naman ni John the Baptist. Sa Acts chapter 19, nang magpa-rebaptize, ang ilang kaluluwa ba yun? I think mga 10 alagad yun ni Apollos. Na alagad naman ni John the Baptist, iniingatan nila ang aral ni John the Baptist na merong higit na parating pagkatapos ni Juan Bautista na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. So sabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 19 sa mga alagad na taga-Ephesus, kayo ba'y tumanggap ng Espiritu Santo pagkatapos na kayo'y magsisampalataya? Since you believe, did you receive the Holy Spirit since you believe?
At ang sabi ng mga alagad, hindi namin alam ang tungkol sa Espiritu Santo. At ito ay in-expound ni Apostol Pablo sa kanila at agaran silang nagparibaptize sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. At sabi ng mga sumunod na talata, they were baptized by the Holy Ghost nang nilihan sila ni Apostol Pablo. Nang idinalangin at ilihan sila ni Apostol Pablo. So, ang mga alagad ay nag-witness una-una sa lahat sa Judea, and then sa mga hintil sa pangunguna ni Cornelius, at nag-witness din sa Samaria. So, kung maalala natin sa Acts chapter 8, ay doon na nabautismuhan ng Espiritu Santo ang mga Samaritan. Alam natin na pinandidirihan ng mga Hudyo itong mga Samaritan, di ba? Dahil sila yung mga discriminated pagdating sa mga lahi ng Israel ay discriminated ang mga Samaritan. Alright? So, pwede yung tiyama. ang mga Samaritan at sila'y mabautismuhan, kabilang na dyan si Stephen Magus, yung magician, kung inyong maalala. So, kung hindi ako nagkakamali, ay isa siyang Samaritan at nasaksihan niya ang manifestation ng kapangyarihan ng Espiritu Santo kasi yung nabaptize ng Espiritu Santo ay nagmanifest din sa kanilang speaking in tongue at namangha itong magician na ito na si Stephen. So, naniwala din siya sa Word of God. He believed the Word of God, he received the Word of God, pero sa personal niyang interest. Kaya nga, kung tinatanggap natin ang Word of God, if we believe the Word of God, i-check natin ang ating mga puso kung ito ba ay dalisay, purot dalisay na pagtanggap ang ating ginawa. Dahil kung talagang tinanggap mo ang salita ng Diyos, hindi hihiwalay ang buhay mo, ang action mo sa kung ano ang iyong tinanggap. When you receive Christ, then you will do the work of Christ. Gagawin mo ang gawa ng ating Panginoong Yesus. Dahil tinanggap mo siya, di ba? Pero kung ikaw ay nagsasabing tinanggap mo si Kristo, pinanampalatayanan mo ang kanyang mga salita, pero hindi nakikita sa buhay mo, sa iyong mga gawa, sa araw-araw na pamumuhay mo, ay hindi nagiging totoo ang iyong confession that you receive Christ dahil sa action mo. Meron tayong alam na kasabihan na action speaks louder than words. And we believe that quotation, we believe that saying. At na-apply natin yan sa mga nagsasabing mga mananampalataya pero ang buhay nila ay hindi nagre-reflect sa mananampalataya. So, sa tatlong eksena na ito ng banal na kasulatan, ang speaking in tongue ay naging prevalence. Pero ang purpose lang nito kasi nung mabautismohan ng Espiritu Santo ang tahanan ni Cornelius, may mga kasamang Hudyo rin si Apostol Pedro. Nagulat sila na ang mga hintil ay tumanggap na rin ng Espiritu Santo. Dahil kung hindi po nangyari na nag-speaking in tongue ang mga hintil na ito, ang mga Hudyo ay hindi maniniwala na ang pangako ng Panginoon ay darating din sa mga hintil. They might be believing that the promised Holy Spirit ay exclusive lang sa mga Hudyo. Pero sa karanasan ng mga Samaritan at ng mga hintil sa tahanan ni Cornelius, ay napatunayan ng Diyos at ng mga Hudyo na ang pangakong Espiritu Santo ay hindi lang dumating para sa mga Hudyo, kundi para ito sa lahat ng mga magsisipananampalataya sa pangalan ng Panginoon. At paano na-convince ng mga Hudyo? Nag-create ang Diyos ng sign. At ang sign na kanyang ginamit ay ang speaking in tongue. Okay? So, yan yung ating part 1 na pinag-usapan. The evidence of the Holy Spirit baptism. Pupunta tayo ngayon sa part 2. And I hope habang tinatalakay natin ang part 1 ay may mga bagay na tayong natanggap na inspiration upang maintindihan ang bautismo ng Espiritu Santo. So, ano ba talaga ang bautismo, ang ebidensya ng
bautismo ng Espiritu Santo. We might be fully convinced Acts chapter 1 verse 8, ye shall receive power to become sons and daughters of God, and you shall be witnesses. Pero ano ba talaga ang the true and initial evidence of Holy Spirit baptism? Basahin na natin ang Romans chapter 8. Ganito ang ating mababasa. Sabi rito sa chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. So pinapakita dito na kayo wala na sa laman, ibig sabihin hindi na tayo nabubuhay sa kalayawan ng laman, kagustuhan ng laman, kundi nasa Espiritu. In other words, hindi na tayo sa ating sarili ang nabubuhay na lumalakad dito sa ibabaw ng lupa, kundi si Kristo sa anyong Espiritu Santo. Kung gayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, baptism. Kung kayo'y bautismado ng Espiritu ng Diyos, hindi na kayo lalakad sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Datapat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. So, napakabigat, di ba? Pero mahalaga, ito ang katotohanan. Pag wala kang Espiritu Santo, pag hindi ka bautismado ng Espiritu Santo, ikaw ay walang bahagi kay Kristo. Hindi kanya pag-aari. Kung hindi ka pag-aari ni Kristo, kanino ka pag-aari? And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. Kapag ka si Kristo ay nasa atin, ang katawan natin ay nakokontrol na natin, the body is dead. Ang ating katawan, ang ating laman ay nakokontrol na natin bago ito makagawa ng anumang mga pagkakasala. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, ano yan? Baptism. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So may pangakong pagpapalit ng katawan sa kanila na mayroong bautismo ng Espiritu Santo. Ilaktaw natin, verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Anong ibig sabihin ng mortify? Pinaparalyze mo ang mga kagustuhan ng laman sa buhay mo. Yan yung ibig sabihin ng mortify. Kapag ka nasa iyong espiritu, nagkakaroon ng mortification sa katawan natin patungkol sa mga gawang makasanlibutan, makalaman. Verse 14. So ito na. Sabi dito, napakahalaga nito, pakitake note ninyo. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ilan man ang pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, sila'y mga anak ng Diyos. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Ano yan? That's power. Nang tanggapin natin ng Espiritu Santo, tumanggap tayo ng power of adoption. The spirit of adoption. Verse 16, pakitake note, the Spirit itself beareth witness. So, ang ebidensya ng bautismo ng Espiritu Santo ay meron pong nagpapatotoo. Ang nagpapatotoo mismo na ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo ay walang iba kundi ang Espiritu Santo din. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay may, katulad ng ating nadaanan kanina, kapag ikaw ay mayroong pagdududa pa kung
ikaw ay anak ng Diyos, kinakailangan mong mauhaw pa ng mauhaw na mabautismuhan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon at interesado sa paksang ito, the true evidence of the Holy Spirit baptism ay merong initial evidence. Merong una't mahalagang tanda. At ito ay walang iba kundi yung verse 16 na ating binasa, na merong convince ka na, merong nagpapakumbinsi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Kahit anong gawin ng diablo, anong bulong ng mga evil spirit, na gawin mo ang mga ganito ganyan, o sabihin ikaw ay hindi anak ng Diyos dahil nagkakasala ka pa rin, nagkakamali ka pa rin, hindi na mababago. Sa iyong espiritu ay may nangusap na ikaw ay anak ng Diyos. Walang makakapagpabago niyan dahil ang Espiritu Santo mismo ang naging witness mo eh. So meron pa bang hihigit na witness kaysa sa Espiritu Santo? Na ikaw ay kabilang sa mga anak na lalaki at babae ng buhay nating Diyos? So wala nang hihigit na witness kundi ang Espiritu Santo lamang. So again, if you are convinced that you are sons and daughters of God, sapat na yan na ebidensya na ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo. Okay? Of course, lagi nating i-connect yung pagiging witness mo naman. Dahil you have received the power to become sons of God, then i-connect mo yung pagiging witness mo. Pagiging martyr kay Christ, kay Kristo. At yung pagiging martyr, nakikita po yan, nagmamanifest sa ating mga buhay. In other words, yung espiritong nanahan sa iyo, hindi po hihiwalay yung iyong mga gawa sa banal na espiritong nananahan sa iyo. Dahil siya na ang susundin mo sa iyong mga gawa niya na nagre-reflect sa katwiran at kabanalan ng mga salita ng Diyos ang siyang gagawin mo. So, that's the true and initial evidence of Holy Spirit baptism. The Spirit beareth witness. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are sons and daughters of God. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Are you fully convinced na kahit gaano karaming mga kahinaan pa ang taglay-taglay mo ngayon, ay isa ka sa mga anak ng Diyos na kinahabagan, biniyayaang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, ikaw din mismo ang makakapagsabi, ikaw din mismo ang makakapagpahayag. Sadly, hindi ako ang magko-confirm, hindi ako ang mag-witness. We have a greater witness and that is the Holy Spirit itself. Kaya nga, sometimes may mga naririnig tayong patotoo, isang naimbitahan sa gawain, sa isang Christian fellowship, at nang siya ay nasa gawain na, ay mayroon siyang kakaibang naramdaman na nakarelate siya sa Espiritu ng Diyos at for the very first time na may nagudyok sa kanyang puso, may nangusap sa kanyang puso na siya ay anak ng Diyos. And suddenly, pagkatapos ng karanasan na yon, ay na-backslide siya dahil sa ilang mga kadahilanan. Pero bago siya na-backslide, bago siya nakaranas na malayo sa Panginoon, ay meron na siyang ganong karanasan na may kakaibang nangyari sa kanya na nagpakita sa kanyang espiritu at kaluluwa na siya may bahagi sa Diyos. At suddenly na-backslide siya, pero kahit backslide siya, nanatili siya sa Word of God. Ipinamuhay niya ang salita ng Diyos. Kahit na backslide siya, iningatan niya ang pangalan ng Panginoon. Dahil nga, convinced na siya na siya ay anak ng Diyos. At pagkatapos na siya mabackslide, gagawa rin ng paraan ng Panginoon para ibalik siya sa gawain ng Diyos. At
kapag siya'y naibalik na sa gawain ng Diyos, who knows, maaring mas greater, no? Mas higit ang kanyang mararanasan kaysa nang una niyang ma-meet ang Panginoon sa pamamagitan ng mga gawain, ng mga salitang kanyang napakinggan. So may mga alam tayong ganong mga testimony na after ng backsliding experience, the very first time again na siya ay mapunta sa fellowship ng ating Panginoon, hearing the Word of God, the preaching of the Word of God, ay nagmanifest na ang Espiritu Santo. Well, nang ako ay, a sort of testimony, nang ako ay bata pa, naririnig ko na ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Pero naniniwala din ako na may isang Diyos. Pero hindi ako, yung buhay ng Espiritu ay hindi ko pa tinataglay. Dahil nabubuhay pa ako sa sarili kong mga kagustuhan, mga pangarap, mga plano, hanggang sa gumawa ng paraan ng ating Panginoon. Year 2004 nang ako ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, pero hindi ko pa naranasan ang bautismo ng Espiritu Santo that year. Pero nagpatuloy lang ako sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon hanggang sa taong 2007 ay nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na hindi ko pa naranasan kahit pa before ng aking baptism sa tubig. The first 3 years ng aking paglilingkod sa Panginoon, hindi ko pa naranasan yung ganong karanasan gaya ng naranasan ko ng 2007. There was a manifestation. I saw a vision about myself na isa ako sa nagpo-crucify sa Panginoon at napaka-unique na karanasan yun na aking naranasan sa buong buhay ko. Kaya dahil sa karanasan na yun ay hindi ko maiwasang hindi humagulgol sa iyak sa paghingi ng tawad sa Panginoon, sa pagpupurit, pagpapasalamat sa Kanya, dahil para ako na nakapanood ng, hindi ako nag-speaking in tongue, hindi ko naranasan mag-speaking in tongue that time, pero alam ko na merong something na nanahan sa aking buong pagkatao ng mga panahon na yan. At ako lang din ang makakapagpatutuo ng bagay na yan dahil ako ang nakaranas. At kayo rin ang makakapagpatutuo kung ang Espiritu Santo ba ay nananahan na sa inyo. Dahil kapag ang witness, which is the Holy Spirit, ay nananahan na sa atin, siya na yung laging magiging consideration mo sa lahat ng gagawin mo. Kaya nga, makakaramdam ka ng grievances, hindi naman ikaw ang nagigrieve, kundi ang Espiritu na nasa loob mo. Kapag ka nakagawa ka ng bagay na pagkakamali, kaya ka nagkakaroon ng repentant spirit, nagsisisi ka, humihingi ng tawad, dahil may nananahan na sa loob mo. Alam mo kasi ang salita ng Diyos. So, it doesn't necessarily mean na makakakita ka rin ng vision. Magpa-prophesy ka din. Kapag ikaw ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi iba ang magpapatutuo nito sa iyo, kundi ikaw mismo ang makakapagpatutuo nito. It doesn't necessarily mean na kapag ka nabautismo ka na ng Espiritu Santo ay kailangan mag-speaking in tongue ka rin, makita ka rin ng vision, mag-prophesy ka rin. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang una sa lahat ay ikaw mismo ay makakapagpatutuo. Wait lang, medyo may echo. So, ang pinakamahalaga pagtamo ng bautismo ng Espiritu Santo ay ikaw mismo ang makakapagpatutuo ng karanasan na yan. Kung ano ang pangyayari sa buhay mo, buhat ng maranasan manahan sa buong pagkatao mo ang Espiritu ng buhay ng Diyos. Iba kasi yung natanggap mo ang salita sa nanahan sa iyo ang Espiritu Santo. Kasi gaya ng nabanggit ko kanina,
kung talaga ang totoong pagtanggap sa salita ng katotohanan ay naipagpapamuhay mo siya upang ikaw ay masabi na bautismado ka talaga ng Espiritu Santo. But again, that is just a part. Now, ang mga mahalagang talata na nadaanan natin tungkol sa paksang ito ay nabasa na natin sa Acts chapter 1 verse 8. At ang Romans chapter 8 verse 16 na ang Espiritu Santo mismo ang magwi-witness kasama ng Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. At papasok ngayon sa verse 16 yung Acts chapter 1 verse 8 na kapag dumating sa Espiritu Santo, you shall receive power to become sons and daughters of God. Number 2, you will become a witness. Kaya nga ang unang-unang binaburden mo kung ikaw ay bagong tanggap sa Panginoon, di ba? Yung mahal mo sa mga mahal mo sa buhay. Kung paanong sila ay mabahagi na ng mga salita ng katotohanan na tinanggap mo rin. So yan yung initial evidence ng bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, puntahan pa natin ang ilan pang mga bahagi ng kasulatan upang magkaroon tayo ng idea pa na pwede nating mabasa sa kasulatan tungkol sa mga karanasan na tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Anyway, ang mga talatang pinatake note ko sa inyo ay napakahalagang mga verses na yan upang maintindihan ninyo kung anong buhay mayroon ang mga bautismado ng Espiritu Santo. So number 1, puntahan natin ang ilang mga talata pa sa banal na kasulatan na pwedeng magpakita sa atin ng manifestation ng Espiritu Santong taglay-taglay ng isang mananampalataya sa kanyang buhay na kanyang tinanggap dahil ito'y kanyang sinampalatayanan una sa lahat at kanyang kinauhawan. Siyempre ba kapag ikaw ay sumasampalataya, hindi pwedeng ihiwalay diyan yung kauhawan. Okay? Una, ang isang bautismado ng Espiritu Santo ay kinakailangang dumaan siya sa pakikinig sa Word of God. Kaya nga mababasa natin sa Romans chapter 10, di ba? Na daanan na natin sa exhortation. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. So ang pakikinig sa Word of God ay napakahalaga po niyan. Kaya nga kapag mayroong mga pangaral ng salita ng Diyos, tiyakin mo na isa ka sa mga makakapakinig. Dahil ang bautismo ng Espiritu Santo ay kinauuhawan po yan. Ninanasa yan na maranasan sa iyong buhay. Dahil sa aking karanasan sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang bautismo ng Espiritu Santo ay para sa akin ay laging naririnig ko lang sa mga sharing noon ng mga kuya, mga ate, kung anong kanilang mga naranasan, kung paano nilang natiyak individually na sila ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. So the more na napapakinggan ko ang mga sharing nila about the Word of God, paano sila inakay ng Panginoon, paano nila naranasan ng Panginoon, the more na nagkakaroon ako ng katanungan sa kalooban ko, sa kaibuturan ko. At habang nagkakaroon ako ng mga katanungan, ay unti-unti akong nauuhaw, nagnanasa, na maranasan yung kanilang naranasan. At bahagi ng pagtatamo ng Espiritu Santo ay ang matamnan ka ng salita ng buhay, ng salita ng katotohanan. Kapag ang salita ng katotohanan ay iyong pinakinggan ng pinakinggan, ang pananampalataya ay lalong nabubuo sa iyo. Kasi para yung jigsaw puzzle na yung unang piyesa ay hawak-hawak mo na. Kinakailangan mong buuhin ang
pinaka buong picture? Well, alam natin na buong picture nito ay ang plan of redemption. At by Holy Ghost baptism, we are convinced that we are a part of God's redemptive plan of salvation para sa atin. So, number 1, hear the word of God. Mahalaga po yan. Kailangan natin yan. Number 2, dito sa Acts chapter 15 verse 11, ang sabi rito, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So ang tagapakinig ng salita ng ating Panginoon, the hearer of the word of God, they also believe the word. See? Kapag ikaw ay tagapakinig ng word of God, you also believe the word of God. Dahil wala namang ibang katotohanan kundi ang Diyos, di ba? Walang ibang katotohanan kundi ang mga salita lang na lumalabas sa bibig ng Diyos. At sa pagkaalam na ang Diyos lang pala ang katotohanan, bakit hindi mo siya pakikinggan? Kumbaga, kung ating ilalarawan sa isang poll, no, sa isang butuhan, at ang katanungan, sino ang katotohanan, no? At ang isa sa mga choices doon ay ang Diyos. Sabihin natin, nandun ang Diyos, andoon si Kibuloy, andoon si Soriano, andoon ang Manalo, ang Catholic. Of course, alam natin ang katotohanan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya, pipiliin natin nang hindi magdadalawang isip ang Diyos. So, knowing that it is written, Romans chapter 8, kung hindi ako nagkakamali, sabi ni Jesus, John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, ang sabi ni Jesus. At sa pagkaalam ng bagay na ito, maiintindihan natin na dapat mong paniwalaan ang mga salitang napakikinggan mo na galing sa bibig ng Diyos na kanyang ipinararating sa atin sa pamamagitan una ng Panginoong Jesus, mga mangangaral, fivefold ministry. Kapag ka ang salita ng katotohanan ay napakinggan mo, you have to believe it. Kapag hindi mo sinampalatayanan, yan ang dahilan kung bakit sabi sa John chapter 3, ang hindi sumampalataya hinatulan na. Bakit? Wala naman pong ibang source ng katotohanan, kundi ang Diyos lang sa pamamagitan ni Kristo. So, why is there an option of not believing the word that you have received or that you have heard? Walang ibang reason para hindi mo sampalatayanan. So, the word of God is designed, it is meant to be lived, no? Para paniwalaan, para panampalatayanan. Yan ang disenyo ng Word of God. Kung ayaw mo sumampalataya, you will be lost. But if you will believe, you will receive eternal life. Buhay na walang hanggan. Number 3, basahin muna natin yung Romans chapter 1 verse 16. Sa mga nagsisisampalataya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na ating nababasa at naririnig sa mga pangaral. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ano yan? Pagiging witness. Pagiging martyr. Hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Ang pamumuhay natin sa kabanalan ay bahagi yan ng ebanghelyo ni Kristo. So sa mga kababaihan, bakit mo yan ikakahiya, di ba? Kahit na ikaw ay usigin pa ng mga mahal mo sa buhay, o kaya ay tuksuin ka na magpaganda ka naman, punta tayo ng salon, konting bawas lang. I-makeover ka ng mga taga-sanlibutan ang alam lang nilang kagandahan ay kung ano ang maganda sa kanilang paningin, pero kung ano yung tinatawag ng sanlibutan na maganda ay pangit sa paningin ng Diyos. Na kung ano naman yung pangit sa paningin ng sanlibutan, yun naman ang maganda sa paningin ng Diyos.
So wala tayong ibang standard sa ating pagtingin kundi ang paningin ng Diyos. Kaya hindi natin ikinakahiya ang ebanghelyong ating narinig at ating sinampalatayanan. To the Jew first and also to the Greek. So ang ebanghelyo kasi, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Romans chapter 1 verse 16. Number 3, the believer receives the word. So first, hearing the word, believing the word, and receiving the word. Again, kapag tinanggap mo ang salita, ibig sabihin ng tinatanggap ang salita ay ipinapamuhay mo kung ano yung tinanggap mo. Siyempre ba, pag inaalok ka ng isang basong tubig, kapag yan ay tinanggap mo, dapat inumin mo yan. Pero merong mga tumatanggap ng isang basong tubig na itinatapon lang. Di ba? Kinakailangang ipamuhay mo kung ano yung tinanggap mo. Sabi pa ng nabasa ko, ang tunay na pananampalataya, it is a fact and it is an act. So true faith is a fact and an act. Siya na sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mark chapter 16 verse 16. Ang tunay na pananampalataya, katulad nung nakaraang exhortation natin, ay sumusunod sa salita ng katotohanan. True faith obeys the words at ang mga mananampalataya naman ay umaaksyon. So kung ang pananampalataya ay nasa iyo, ulitin ko, ang pananampalataya ay para itong persona na nanahan sa iyo na siya na ngayon ang gumagawa. At alam natin na walang ibang person ang pananampalataya kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So true faith obeys the word. Wala namang ibang obedience sa word of God kundi si Jesus Christ, di ba? Paano napatunayan ang pagiging obedient ng ating Panginoon? He obeyed up to death, no? Hanggang sa kamatayan ay sumunod siya sa ipinagagawa sa kanya ng kanyang Ama. True faith obeys the word and the believer acts according to what he heard and believed. Yung nadaanan natin kanina sa Acts chapter 2 verse 38, 'di ba, nang mag-witness si Apostol Pedro tungkol sa kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, 3,000 souls agad ang nagsipaniwala, ang nagsisampalataya sa kanilang narinig na patotoo ni Apostol Pedro tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At ng kanilang sampalatayanan, ng kanilang napakinggan, kanilang tinanggap. Paano natin natiyak sa banal na kasulatan na kanilang tinanggap na ng totoo ang kanilang napakinggan, na kanilang pinanampalatayanan? Of course, nang sabihin ni Apostol Pedro sa Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang mga kaluluwang ito ay nagpabautismo. Kanilang tinanggap ang tunay, ang salita ng Diyos na mayroong tunay na pananampalataya. So sila ay nagpabautismo. That's the way we receive the Word of God. Pangapat, ang isang mananampalataya na tumanggap ng Espiritu Santo he is also baptized into the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, and becomes a son of God. So yung pagiging anak ng Diyos ay pag-i-exercise ng katwiran at ng kabanalan ng salita ng Diyos. So kanina nadaanan na natin ang maraming mga bagay tungkol dito sa ika-4, dahil ang isang mananampalataya na mayroong bautismo ng Espiritu Santo,
ramdam niya, pinaninindigan niya na siya ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Ang ating ulo ay si Kristo at wala tayong ibang sinusunod kundi ang mga salita na ating narinig, nababasa, nalalaman, na sinalita ng ating Panginoong Jesus. Truth. At ating nalalaman na sa banal na kasulatan. So, sa pagkaalam, sa pagka-convince, no? Sa pagkilala na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Abay, if you are truly baptized of the Holy Spirit, kung ang paa ng ating Panginoon, ang katawan ng ating Panginoon ay pakanan, at ikaw ay lumalakad pakaliwa, do you think you are a part of the body of Christ? Then, I doubt. So, ang bautismado ng Espiritu Santo, ang manifestation sa kanyang buhay, kung saan ibig ng katawan, ng ulo ng katawan, na tumungo siya ay hindi mahirap sa kanya ang sumunod. Kaya nga, inuuna natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. I hope malinaw yan na ang Romans chapter 8 verse 16 na binasa natin kanina, ang Espiritu mismo ang magpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Nagiging witness siya at meron siyang taglay-taglay na patutuo at paninindigan na siya ay anak ng Diyos, na ikaw ay anak ng Diyos. So Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, in whom ye also trusted after that you heard the word of truth. So mula nang iyong marinig ang salita ng katotohanan, tayo ay nagsipagtiwala sa ating Panginoon, the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Anong ibig sabihin nito? Walang body change na magaganap sa buhay mo if you don't have the Holy Spirit baptism. So, hindi po mag-glorify ang sino man na hindi nagtataglay ng bautismo ng Espiritu Santo. That's the reason why kapag ka meron ka pang ugali na mapag-isa ka at ayaw mo sa fellowship, ang ipinapakita lamang nito, hindi mo pa tinataglay talaga ang Espiritu Santo at ang pangangailangan na taglayin mo ito ay ngayon. Ngayon, very urgent. Very immediate need mo yan. Kapag ka meron kang nararamdaman sa sarili mo na mas gusto mong nasa bahay ka lang kaysa makipag-fellowship, ay para bagang sinabi mo na isa lang ang bahagi ng katawan ni Kristo. But we know that the body of Christ is a many-membered body. So ang bautismado ng Espiritu Santo ay walang ugali na mapag-isa siya sa kabila ng meron namang fellowship para sama-sama tayong magpurit ng samba-sambay na Diyos. So, ang Holy Spirit baptism ay ginamit dito ang salitang sealed with the Holy Spirit. So, yung sealing of the Holy Spirit ay walang ibang tinutukoy din dyan kundi ang baptism. So, it talks about the same thing, no? Sealing of the Holy Spirit is also the baptism of the Holy Spirit. So, ito yung ating earnest of our inheritance. Ito yung ating garantiya. This is our guarantee that we will be body changed. So, apat na to, no? Yung una, hearing the word. Pangalawa, believing the word. Pangatlo, receiving the word. At yung pang-apat ay yung being convinced that you are a part of the body of Christ. Okay? Panglima, kapag ka naranasan mo na yung unang apat, ay darating naman sa buhay mo yung awareness. Ano yung awareness na ito? Awareness of love. Yan, yung manifestation ng pag-ibig sa buhay mo.
Sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, Behold, what manner of love the Father hath given upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. So kapag naranasan mo na yung unang apat, of course, pagbahagi ka ng iisang katawan, ng ulo ay si Kristo, ay magkakaroon ka ng pag-ibig sa lahat ng iba pang bahagi ng katawan. At wala namang katawan na papaluin ng kanan ng kanyang kaliwa na kamay, di ba? O kaya ang kanan ay papaluin ng kanyang sariling ulo. So, pagka merong bahaging masakit sa katawan, halimbawa nadaanan ng pison yung hinlalaki mo sa paa mo, buong katawan ay magtutulong-tulong para tulungan siya, gamutin siya, alalayan siya. Dahil isang bahagi, kahit iba-ibang bahagi, isang katawan lang ang pinanggagalingan nila. At ang pag-ibig at pagmamalasakit ay nararamdaman ng bawat isang bahagi ng katawan. So, that's number 5. Yung pag-ibig ay namamayani at umiiral sa mga bautismado ng Espiritu Santo. Pang-6, okay, yung pang-6 ay idiniin na natin ng maigi sa part 1, ano? At sa review natin kanina. At ito'y tumutukoy sa kapangyarihan na tinaglay natin. Kapag may Espiritu Santo tayo, may kapangyarihan din tayo na maging mga anak, maging children of God. So, yung ulitin ko, hindi ka palang magiging anak ng Diyos pag tinanggap mong Espiritu Santo. Let's say, dati kang anak ng Diablo, pag natanggap mong Espiritu Santo, magiging anak ka na ng Diyos. Hindi po ganun yon. Ang tinutukoy dito na kapangyarihan ay adoption. I hope naintindihan na natin kung ano ang adoption. Ang kapangyarihan na matawag na mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa pagtiyak mo sa position mo. Hindi mo lang tiyak na ikaw ay isa sa mga bahagi ng katawan ng isang Panginoon at Kristo, kundi tiyak ka rin kung ano yung posisyon na ginagampanan mo. Kung ikaw ay mata, gawin mo ang bahagi mo bilang mata. Ikaw ay ilong, ikaw ay kamay. So you have already identified your position in the body of Christ. At kung ano yung position na yan, nagpa-function ka accordingly. So you are clothed with the power of the Holy Spirit to become a son of God. In other words, nagiging witness ka na ng salita ng ating Panginoong Jesus. So ilang paghahalimbawa, no, yung nabanggit natin kanina pa si Stephen, yung magician, na nakasaksi sa mga Samaritan na nag-speaking in tongue after na mag-witness sila Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa kaligtasan, ay gustong bilihin ni Stephen, no, ang ganong kapangyarihan. Interesado siya sa kapangyarihang nagmanifest sa buhay ng mga alagad ng kanilang ilahan sa mga nagsisampalatay. Tumanggap sila ng Espiritu Santo at sila ay nag-speaking in tongue at natawag ang pansin ni Stephen kaya gusto niyang bilihin. So, napakinggan niya ang Word of God. He received or he believed the Word of God. That's why gusto niyang bumili, pero hindi niya totoong tinanggap. Dahil kung kanyang totoong tinanggap, hindi dapat siya magkakaroon ng masamang intent sa kanyang puso. Na dahil magician siya, sorcerer siya, hindi dapat siya magkakaroon pa ng ganong pag-iisip sa kanyang puso na gusto niyang bilihin ang kapangyarihan buhat sa mga apostol para siya ay makapagdulot din sa mga taong ililay hands niya at mag-speaking in tongue. So namangha siya sa kapangyarihang nagmanifest sa mga alagad. Alam natin na ang gumagawa lang ng mga pagpapagaling, ng mga miracles,
ng lahat ng mga kapangyarihang ito na ginawa ng mga alagad ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang sa kanyang panahon. Pero dahil nga ang bautismo ng Espiritu Santo ay pinakikilala nito kung anong posisyon mo sa katawan ni Kristo, gagawin mo kung ano ang ginawa ng anak ng Diyos. For you are also receiving now the power to become adopted as a son of God. So yan yung karanasan ng mga alagad kay Stephen. At isang magandang paghahalimbawa naman ay yung isang Stephen pa. Kilala niyo si Stephen na ipinagtanggol niya ang salita ng katotohanan hanggang sa ipinagbabato hanggang mamatay. At sa halip na sumpain niya yung mga bumato sa kanya, idinalangin niya pa na ipagpatawad nawa ng Diyos ang kanilang mga kasalanang hindi nila nalalaman. Dahil kapag ikaw ay nalantad sa kaluwalhatian ng Diyos, ikaw na makasalanan ay makikilala mo ang lahat ng mga kasalanang tinaglay mo sa iyong laman, sa iyong katawan, at dadalhin ka ng Diyos sa pagsisisi. Okay? Pangpito, pang-anim yung kapangyarihan. Yung pangpito ay nadaanan na rin natin kanina yung pag-witness at siguro lalaktawan ko na to dahil marami na tayo nabanggit tungkol sa pag-witness sa Word of God tungkol sa ating Panginoong Jesucristo as a sign or as an evidence that you are baptized by the Holy Ghost. Pangwalo, the believer will be diligent to present himself as one approved to God. So kapag ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo, ay lagi iingatan mo, no? Pananatilihin mo ang kaligtasan na iyong tinanggap. Madali lang maligtas, pero ang challenge sa ating mga mananampalataya ay kung paano mo pananatilihin yung kaligtasan. Yung pag-work out ng salvation with fear and trembling. At hindi ka na nahihiya, hindi mo ikinakahiya ang mga salita ng ating Panginoon. At itinutupad mo yung karanasan ni Timoteo dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Paki-take note na lang. Study to show yourself. Be diligent to present yourself. Ang ibig sabihin, pinagsusumikapan, no? Pinag-aaralan. Approve unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So wag kang mahihiya na dalhin ang salita ng katotohanan. Baka dala ng Bible sa daan ay nahihiya pa. O kaya malaman na meron kang Bible na dala-dala kapag papasok ka ng mga establishments ay nahihiya ka. So something is wrong with you. Kapag pinag-uusapan natin ang bautismo ng Espiritu Santo. So pinagsusumikapan ang lagi nating i-present ang ating sarili na approved sa Diyos. At paano ka laging magiging approved sa Diyos? Sabi ng Banal na Kasulatan, it is impossible to please God. Sa Hebrews chapter 11 verse 5, for without faith it is impossible to please God. At ang pagpamumuhay sa laman, Romans chapter 8 verse 10 and 11, ay pakikipag-alit sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka approved sa Diyos. So kung paano ka makakalugod sa Diyos, paano ka magiging approved sa Diyos, ay pinagsusumikapan po yan. Pinagpapagalan dahil sa pagtanggap mo ng kaligtasan at ng token of salvation, which is the baptism of the Holy Spirit. Number 9, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ibig sabihin, kapag may bautismo ka ng Espiritu Santo, ang ebidensya, teachable ka na. At lagi kang masaya na tinatanggap ang correction.
That's the reason why kapag ka nakilala mo pagkakamali mo, madali nang humingi sa iyo ng tawad at magsisi sa mga kasalanang hindi natin sinasadyang nagagawa pa rin. So, yan ay ebidensya na may Espiritu Santo ka na dahil hindi mo iniiwasan ang mga pagtuturo, ang mga correction, ang mga reproof, excuse me, ang instruction ng Diyos sa kanyang katwiran. So kapag ka ikaw ay matalimahin kahit sa mga panahon ng saway ng salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin yan. Nagmamahal ka sa salita dahil ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Ay ang nagmamahal lang naman talaga sa salita, ang Espiritu Santo, di ba? Ang Panginoong Jesus. Pero pag nasa atin ang ating Panginoong Jesus, we will love His Word. Sabi sa Jeremiah chapter 5 verse 3 to 4, O Lord, are not your eyes upon the truth? You have stricken them, but they have not grieved. You have consumed them, but they have refused to receive correction. They have made their faces hardened than a rock. They have refused to return. Therefore I said, surely these are poor. They are foolish, for they know not the way of the Lord nor the judgment of their God. Pang-sampu, last na to. Kapag ka may Espiritu Santo, bautismo ng Espiritu Santo ang isang kaluluwa, ay nakakaranas siya ng feeling of the Holy Spirit. The believer having the baptism of the Holy Spirit knows the need of being filled with the Spirit. So if you are baptized by the Holy Spirit, be filled by the Holy Spirit. Puntahan natin yan sa part 4 maya-maya lang. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, mababasa natin yung kahalagahan ng feeling of the Holy Spirit kasi magkaiba ang baptism of the Holy Spirit sa feeling of the Holy Spirit. In order to live and walk in the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16 and 25. Meron siyang repentant spirit at madali siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Meron siyang mga bunga ng Espiritu kapag ka siya may bautismo ng Espiritu Santo. May sincerity, may integrity, honesty, faithfulness to God and to the church. At kanyang sasalitain. He will speak the truth in love and judge righteous judgment. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. John 7 verse 24. So kapag ka ang Espiritu Santo ay na-baptize na sa iyo, when you are baptized by the Holy Ghost, you are filled with the Spirit. Ang ibig sabihin ng feeling of the Holy Spirit, yung kapangyarihan para ipamuhay mo ang mga salita na iyong napapakinggan, pinananampalatayanan at tinatanggap, at na-apply mo sa iyong buhay, that is being filled. Ginagawa mo kung ano ang trabaho ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang nasusulat. So, yan yung 10 na makakatulong sa atin para bulayin natin ang mga salita ng Diyos tungkol sa ating kalagayan ngayon kung tayo ba ay nagtataglay ng bautismo ng Espiritu Santo. But above all these 10 na ating nadaanan, ay patuloy kong bibigyan sa inyo ng tiin. Kapag dumating sa inyo ang Espiritu Santo, you shall receive power of adoption. Number 2, you shall be witnesses. Excuse me. Ikaw ay magiging witness na. Alright? Puntahan naman natin ng hindi pa nagkakat yung oras, no? Puntahan natin ang iba pang mga bagay tungkol sa Holy Spirit. Dahil dito sa pang-10 ay nabanggit natin yung be filled with the Spirit or the feeling of the Holy Spirit. So ano ba ang kaibahan ng mga bagay na to? Kasi merong tinatawag na baptism of the Holy Spirit, merong indwelling of the Holy Spirit, at merong feeling of the Holy Spirit. So talakayan natin sa huling bahagi yung
similarity and differences ng mga bagay na to. So yung baptism of the Holy Spirit na ating pinag-uusapan ay, kung inyong maalala, nabanggit ko nung nakaraan, ang prophet mismo ang nagsabi na kahit pa mabautismuhan ka ng Espiritu Santo araw-araw, still you will go to hell. Nang una ko yung mabasa ay hindi ko maintindihan kung bakit binanggit yun ng prophet. Dahil all those times na aking naunawaan, kapag bautismado ka ng Espiritu Santo ay sigurado ka ng mapapasa Panginoon ka. Pero anong ibig sabihin ng prophet na kahit araw-araw ka pang mabautismuhan ng Espiritu Santo ay pwede ka pa rin mapunta sa impyerno? Dahil yung tinutukoy natin na ang tinutukoy ng prophet na bautismo ng Espiritu Santo ay ito yung initial na karanasan mo. Kagaya ng nabanggit ko kanina, may mga nakaranas na may kakaibang sensation, nakaranas sila ng sa part 3 na lamang natin kasunod pa to, yung tungkol sa tatlong nabanggit ko. Dahil paano? Hindi ako nagbabaksak doon. Kasi yung bautismo ng Espiritu Santo na pinag-usapan natin kung anong ebidensya nito, alin sa tatlo ang tumutukoy sa ating topic? Yung Holy Ghost baptism ay iba ba sa indwelling, iba ba sa feeling? So yun yung pag-uusapan natin sa susunod. Ngayon ay question and answer na tayo para after nito ay pwede na tayong dismiss. Meron ba mga question? Profile picture. Sa ating agenda, meron ditong dalawang question na related sa Holy Ghost baptism. Yung isa, di ba yung foolish virgin sila ay nakaranas ng Holy Ghost pero di sila Holy Ghost baptized? Yun ay connected sa ating part 3. Paano malaman kung hindi ka Holy Ghost baptized? Ma-determine ba yun? So, yung unang bahagi ng question ni Sister Ikay, no? Patungkol sa mga foolish virgin ay nakaranas sila ng Holy Ghost. Pero hindi sila baptized ng Holy Ghost. Totoo yun? Kaya pag-uusapan natin yung kaibahan ng Holy Ghost baptism, Holy Ghost indwelling, at saka Holy Ghost filling. Saan magpo-fall sa tatlong ito ang karanasan ng mga foolish virgin na nakaranas ng Holy Ghost? Kasi ang tanong, di sila Holy Ghost baptized? Paano malaman kung hindi ka Holy Ghost baptized? So, para malaman mo na hindi ka Holy Ghost baptized, ay kabaligtaran ng mga 10 natalakay natin kanina. Kapag hindi mo pinakikinggan ang salita ng Diyos, kapag hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos, kapag hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, anong epekto ng tatlong to pag wala sa'yo? Hindi ka rin kumbinsido na anak ka ng Diyos. Hindi ka rin magwi-witness ng mga salita ng Diyos. Hindi mo ipapatutuon tungkol sa kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ka mabubuhay sa Espiritu. So ito yung magiging mga epekto nito. Kapag meron ka nung 10 na ating natalakay kanina, magkakakabit na karanasan yon, magkakaugnay, hindi man kinakailangan sa isang panahon, agad-agaran mong maranasan yung 10 na yan, but by and by, from glory to glory, dahil sa ganun tayo pinalalago ng Panginoon, hindi naman agad-agaran ay
buo mo na yung jigsaw puzzle, it takes time. So, yun lang yung maisasagot ko, Sister Ikay. Malalaman mo na Holy Ghost baptized ka kapag may manifestation ng Holy Spirit sa buhay mo. Base doon sa 10 na ating binasa sa banal na kasulatan kanina. So, yung agenda number 4, I think masasagot na natin to ngayon. Pero yung part na tungkol sa Foolish Virgin, kung sila by Holy Ghost baptized, ay sa susunod natin sasagutin. Pag tinalakay na natin yung part 3. Panglimang agenda ay related din sa ating paksa. Yung pagkilos ba ng Holy Ghost ay yung parang ang isip mo ay nalalayo na sa mga earthly na bagay. Binasa natin kanina sa Romans chapter 8 na kung ikaw ay pinanananganan ng Espiritu Santo, ay gagawin mo kung ano ang mga gawa ng Espiritu ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita, kung paano ipinamuhay ng ating Panginoon. Babasahin natin uli sa Romans chapter 8, verse 8. Ang nanganasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. So, bahagi ng nabanggit ni Sister Ikay sa tanong, ang karanasang pananganan ng Espiritu Santo. Hindi lang naiisip mo na nalalayo ka na sa mga bagay na makasanlibutan, kundi talagang ikaw mismo ang nagpasya na hindi ka na makikibahagi sa mga bagay ng sanlibutan. Meron ka ng pagpapasya. Being baptized of the Holy Ghost. Nakasanayan kasi natin yung salitang baptized by the Holy Ghost, pero ang mas malalim na tinutukoy nito at pinag-uusapan natin ngayon ay yung pananahanan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ng Espiritu Santo ay nababahagi sa 3 bagay na siyang ating pag-uusapan sa susunod na linggo, Lord willing. Okay, Sister Ikay, kung nakikinig ka ngayon, hindi ko alam kung may follow-up question ka at kung naunawaan mo yung sa abot ng aking tinanggap na biyaya na mula sa Diyos para sagutin yung tanong mo. Yes po. Panoorin ko yung hindi ko kasi nakahabol eh. Pero yung link po. Hihiin ko po Sige. para mapanood ulit. Okay, sige. Salamat Panoorin po. mo lang. You're welcome. God bless you, sis. Regards, Brother Ray. Doon na sa magpasabay, wala tayong sakit ng ulo. Nandito rin pala si Brother Ray. Sa kanya tayo Kamusta, tinatanghali. Brother Ray? Kamusta kayo dyan? Kumita ka nga 500, tanghali naman. Brother Sam. Yeah. Tapos makakarinig ko pa. Asa si Brother Sam? Tanggalin mo natin. Brother Sam? Yes, kuya. Kasi yung agenda na to ay ikaw ang nag-suggest. May mga tanong ka pa? Dahil yung tatalakayin ko sa part 3 ay parang bonus portion yon. At paglilinaw lang yon sa madalas nating naririnig at nababanggit tungkol sa Holy Ghost baptism. Ibig sabihin ba na ikaw ay baptismado ng Espiritu Santo ay nananahan na ba agad sa iyo Espiritu Santo? Yun yung ating lilinawin sa susunod. Dahil merong baptism na anointing lang. Merong baptism na indwelling. At merong baptism na feeling. Resulta ng pananahanan na yun ng Espiritu sa iyo.
So, Brother Sam, may mga gusto ka pa bang itanong or i-clarify? Ang sabi mo. Bigyan mo Sino ng po yun? tayo. Pupunta talaga kayo doon. Ha? Nag-invite ni Gabriel. Parang may nagsasalita, kuya. Uy! Wala na yata. Ikaw na lang at ako. Wala na. So far ang maraming tanong diyan kuya si Sister Mandy eh. Pero may mga tanong din kami na parang Ayun. same din sa tanong ni Sister Mandy. Ako may tanong sa'yo. Are you baptized by the Holy Ghost? Ang hirap naman. Joke lang. Hindi yan mahirap na tanong, Brother Sam. Meron bang mahirap sa pagiging honest? Ano kuya eh. Ano pa rin eh. Praying pa rin sa Panginoon. Okay? Hindi Praying na ako, and waiting. so hindi ko na palalalimin yung sinabi mo. Anyway, I hope na nakatulong yung ating munting discussion tungkol sa ebidensya, totoong ebidensya ng Holy Ghost baptism. Amen. Brother Mike, ano na nangyayari sa'yo? May ano lang, may konting kaguluhan lang. Kaguluhan. Okay, so Sige, kung Mike. kung wala nang mga tanong, ay Sister Van, nandiyan ka pala. Baka may mga Pecholo, Sister Van. bali 3 video to, ano? Pang-apat to. Question and answer. Habang 4 na. Mm. Upload mo tong 4. Ang dami. Yung part 1 naka-upload na pwede nyo nang ma-view yan right after this. So itong part 2, 4 videos. Pa-upload na lang kasi na-distract ako kanina. Di ko... Yung 4 na video ay magiging isa. Part 2. Ano mo na lang. Pagluluktongin mo na lang. Sige. Ibabaptize na lang natin. Ulitin ko. Kinausap kasi ako ng tatay ko kanina. Ayan. Sinundan pa ako sa bahay. Kita naman kayo. Wala na mga question siguro. Kaya magpakita na kayo. Sister Mau, Sister May. Hello. Gab, pakita ka raw, Gab. Picture taking na. Sure ta. Sino yung naninervo? Ikay ata yan eh. May nananerman kanina eh. Ay, nakal. Baka si Joshua na Nermon. Hindi, si Ika yun. Yung kita daw eh. Trixia, nandyan din pala si Trixia. Nga eh. Trisha. Kamusta na kayong lahat? Jen and Jake? Sister Ella, baka may mga question ka pa. Hello po. Wala pa kuya, kung natapos na. May mga kasunod naman na po, may kasunod pa naman po na ano. Baka doon po masagot. Ayan na si Trixia. Ang ganda. Wow. Hello. Tabaw na Trisha. Yan si Trixia? Ay. Tatas na ka na. Ayun. Sister Nita ba yan? Apo. Opo. At Pecholo. Opo. Nahiya si Van na. Sister Nita, kamusta na po kayo dyan? Okay lang po. Nandito po kami sa hipag ko. Nakiki-wifi lang po kami.
Sa lipa po. Ipag. Akala ko nasa lipa kayo eh. Hipag. Ah, Hipag ko po. Nakiki-wifi lang po kami. okay lang po. Sige. Wala po si Jake. Uwi lang. Sino yung kalbo sa likod? Uwi lang. Nag-igib. Mr. May, May nakita kong kalbo sa may likod. question ka. Wala naman po. Okay, 1, 2, 3, smile. Smile na, Tricia. 1, 2, smile. Panalo nga raw ako, kaya tama. Sino yung kalbo sa likod? Pang-curious yung Halika, hindi ka nakasama. Palitawin mo nga yung kalbo dyan. Ayun. Ban, labas na ban. Si Daddy, di kalbo. Medyo naiinitan na nga ako sa buhok ko eh. Yun, kalbo! Kalbo kaya tayo, Brother Mike. Iwan kalbo. Kalbo tayo no, Summer. Tama niya si Ray. Brother. Nakiki-wifi din lang. Hi, Okay, Jess. so nakakagalak ng puso na magkita-kita tayo kahit dito sa Zoom. Salamat sa Panginoon sa inyong mga pakinig na inilaan sa ating pagtatalakay. And I pray na lahat tayo ay tumanggap na ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang ibig kong sabihin ay natitiyak na natin na nananahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang kaloob na kapangyarihan at witness sa atin. So, sa yugtong ito ay magtatapos tayo dahil mag-alas 9 na. Pero nawa ay hindi matapos dito ang ating kagalakan na pag-ibigan sa isa't isa sa kahit man ganitong paraan ay ma-express natin ang pagmamahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So, kailan wala ng mga question at alam natin na kapag walang question, wala ring answer, ay tatapusin na natin yung ating munting gawain sa pamagitan ng closing prayer. So, maaari ko bang i-request si Brother Mike para sa isang closing prayer? Let's pray. Brother Mike. Tayo mo at manalangin. Let's pray. Pray. Ama namin Diyos sa banata, nakila sa lahat na may puri, magpasalamat Panginoon sa gamito Panginoon sa aming Zoom sharing Panginoon na ikaw ang bless sa amin sa topic na ito Panginoon na tuloy na ikaw ang i-reveal ng iyong mga salita sa amin Panginoon. Ikaw ang isang pa na nag-lead sa amin Panginoon. By the Spirit of God Panginoon, nag-lead sa bawat sa Panginoon. Salamat Lord, ikaw bigay ng spirit of adoption Panginoon. Kung saan yung mga salita Panginoon ay totoo at dakila Panginoon na ikaw Lord ang siyang nagbibigay Panginoon ng Espiritu Panginoon na witness din Lord. Hallelujah. Kaya Lord, salamat Panginoon sa mga handang oras Panginoon na nagpala ng iyong mga salita Panginoon. Naway patuloy mo pa Panginoon na i-bless Panginoon ang Zoom sharing na ito Panginoon. Hanggang sa ganitong paraan ay kami nagkita-kita Panginoon, nag-sharing Panginoon, nakikinig ng mga salita Panginoon, kung ano man ang mga katanungan namin, mga hindi pa na hihinawan na paksa sa amin Panginoon ay ikaw Panginoon sa iyong biyaya at ikaw Panginoon ang nag-re-reveal Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo pa pagpalain ng
ang mga pagtatalakay na ito, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang aming kapatid, Bercholo. Ikaw pa, Panginoon, ang bigyan ng kalakasan sa kanya, spiritual knowledge, Panginoon, upang sa iyong biyaya ay ikaw, Lord, ang siyang magbigay ng salita, Panginoon, na nararapat namin malaman, Panginoon, sa pagtatalakay ng mga agenda, Panginoon. Bless mo rin ang bawat isa, Panginoon. Bawat nakikinig, Panginoon, kasama sa Zoom sharing na ito. Ikaw, Lord, ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Pagamat kami nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, ay nandun ang iyong Espiritu, Panginoon, na yung pagpapala, Panginoon, ay nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Kaya, Lord, sa susunod na aming katalakay, Panginoon, hinihingi namin yung gabay, Panginoon, lakas, Panginoon, inspirasyon, Panginoon, na minsan pa ay maging pagpapala, Panginoon, sa darating na pagkatalakay, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon, ay maging gusto lang inspirasyon sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, bisan pa, ako naman may mga kahilingan ng bawat sa Panginoon, mga dalangin, ay ikaw, Panginoon, ang bigay ng katugunan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw pa, Panginoon, ang gumawa sa bawat isa, Panginoon, na nanampalataya sa iyo at niwala, Panginoon, na ikaw ang isang Diyos, Panginoon, namin, hindi ko. Kaya, Lord, bisan pa, lahat ng puri pagdakila ay mabalik lamang sa malamig sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Brother Mike, sa pag-lead sa closing prayer. Okay, so maraming salamat sa lahat. Pwede na tayong magpaalaman muna. Pansamantala. See you in 2 weeks time, Lord willing. God bless us. God bless us all. Bye! Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. God bless, Brother Cholo. Lagi. Asan si Van? At bless po. Bye! God bless sa lahat. Cholo, send mo na lang yung link. Yung link no, part 2. King Sam. Bye!